Welcome back sa ating YouTube channel mga ka-onliners. Ngayong araw pag-uusapan natin yung copyright strike. Yung account natin or yung YouTube channel natin nagkaroon ng dalawang copyright strike. So, ayun, aminado naman talaga ako na hindi ko video yung ginamit ko sa pagla-live kasi sports video yun. So, at dahil nauuso na naman yung PBL, ayun, na-excite na naman ako kaya ni-live ko. Actually, hindi ito yung unang pagkakataon na nag-live ako about sa PBL. Pero nung mga nakaraang live ko naman, hindi naman siya nagkaroon ng copyright strike. And dahil siguro sa napakahigpit na ng algorithm ni YouTube, kaya nagkaroon tayo ng copyright strike this time sa pagla-live natin ng video. Kasi actually, before pa man tayo magkakaroon ng violation, after pa ng live, doon pa talaga magkakaroon niya ng mga claims or strike kapag hindi mo dinilit yung live mo na alam mo naman talaga na hindi sa'yo yung material na ginamit mo or yung video na ginamit mo. Kasi ilang beses ko na rin yun ginawa na every nagla-live ako, dinidelete ko agad. Kaya ayun, hindi ako nagkakaroon ng copyright strike and claim. Pero ngayon, malalang malala talaga kasi dalawang beses talaga. Kasi dalawang live yun na magkasunod na nagkaroon ako ng copyright strike. Yung unang-unang copyright strike ko, hindi ko nakita noong October 17. Ayan, kasi hindi ako tumitingin sa aking YouTube Creator Studio dito sa computer. Nire-review ko lang yung aking YouTube Studio doon sa app sa Android phone, sa cellphone lang. So, dito sa dashboard ng YouTube Studio sa computer, hindi ko talaga siya tiningnan. So, kaya hindi ko nalaman na meron akong first na copyright strike noong October 17. Kung makikita nyo dyan sa screen, ayan. And then, nung pangalawang pagkakataon, doon ko na siya nakita kasi through computer yung ginamit ko sa pagla-live. So, nung nag-live ako, nakita ko automatic kasi nag-pop up siya sa screen ng aking computer. Okay, na lumabas yung email. May nag-email agad si YouTube na iti-take down nila yung video na nilive ko kasi may claim. Ayun. So, nung pagkatingin ko, eto na siya October 19. Ayan. Kung makikita nyo, dinilit ko na yung video, pero sabi dito, deleting the video will not remove the strike. So, ayun. Diba? Dinilit ko nga yung video, pero hindi naman mare-remove yung strike kahit i-delete mo pa. Kasi ando na talaga siya sa channel mo. Kumbaga, naka-indicate na siya talaga sa channel mo. Meron na siyang history, kaya hindi makukuha na yung copyright strike. Ito na yung copyright strike natin. 2 copyright strike. A copyright owner asked us to take down your video because they believe it contains material that violates their copyrights. Okay? So, as a result, your video was removed from YouTube. Your channel received a strike. So, ayun na nga, nagkaroon tayo ng dalawang beses na strike. So, sabi dito, what you can do nothing. O, diba? Wala tayong pwedeng gawin. Strike expire after 90 days. So, ayun, ma-expire siya sa 90 days as long as you complete copyright school. So, nag-copyright school na ako. So, pwede dito mag-request retraction tayo. So, nakakahiyang mag-request retraction tayo from the owner of this video kasi alam naman natin na may mali tayo. So, ang ginawa ko na lang dito, nag-apologize na lang ako for using their video as one of my content sa live ko. And then, baka magkaroon sila ng time na basahin yung ating request retraction na nag-apologize tayo, na hindi na natin uulitin yun, at higit sa lahat, hindi na tayo magla-live ng kanilang mga video. Baka basahin nila yung ating email sa kanila at magbago yung isip ng owner at mag-request kay YouTube na tanggalin yung copyright natin. Sana lang. Kasi kung hindi, mag-aantay tayo na ma-expire ito sa 90 days. So, ilang araw pa lang ngayon. Nasa 6 days pa lang yung isa, tapos yung isa nasa 4 days pa lang. O, diba, mas malalang countdown ito. So, ayun.
Etong pangatlo, submit counter notification. Ito naman, hindi natin pwedeng gawin yung pangatlo. Kasi ito naman siya talaga is kung yung video material na ginamit mo is sa'yo naman talaga, tapos nag-claim yung iba, pwede kang mag-submit ng counter notification. Dahil alam naman natin na hindi natin yung video at wala talaga tayong ambag doon, kaya tahimik na lang tayo. Ayun. So, ayan, napakalalang violation nitong copyright strike. Magkakaroon ka ng copyright strike talaga kapag yung full video na i-upload mo or yung full video naman na ilalive mo is hindi sa'yo talaga. Madedetect pa rin yan ng algorithm ni YouTube. Ganun talaga sila ka-high-tech pagdating naman sa mga copyright. Ayan. So, pangalawa, idagdag ko na lang itong copyright claim. Ano bang pinagkaiba ng copyright claim at saka copyright strike? Yung copyright claim naman, hindi siya malalang violation. Actually, yung copyright claim, walang epekto yan sa channel mo. Kasi pwede kang mag-request agad-agad kay YouTube na tanggalin yung copyright claim mo. Although naman binibigyan ka rin ni YouTube ng choices kung anong gagawin mo doon sa mga video na merong copyright. Pwede mong i-mute yung mga music or pwede namang i-delete mo yung portion ng video mo na merong copyright claim. At yun ay walang epekto sa ating mga YouTube channel. Kasi ilang beses na rin ako nagkaroon ng copyright claim through the music na ginagamit ko sa aking mga video. So yung copyright claim na yan is kumbaga gusto lang ng owner ng mga audio or video or music na ginamit mo na magkaroon sila ng kahati or hahatian mo sila sa earnings na makukuha mo sa mga video na ginamit mo yung kanilang audio or music or ibang materials, no, na merong copyright claim. So, yun lang yun. At walang epekto yun sa iyong YouTube channel. Unlike talaga dito sa copyright strike, ayan, makikita mo talaga sa dashboard ng iyong studio dito sa desktop site. Kung naka-cellphone ka, gawin mong desktop site. Kung may computer ka, ayun, ilagin mo sa computer. And then dito sa itaas portion ng channel dashboard mo, may makikita kang channel violation. Ayan, may countdown din yan ha, na hanggang 3. Kung magkakaroon ka ng 3 strike, ibig sabihin nun mga ka-onliners, mate-terminate yung iyong YouTube channel. And, dahil mate-terminate, masasayang yung lahat ng effort mo talaga. So, ayun mga ka-onliners, sana'y nabigyan ko kayo ng kaunting idea about sa copyright strike. So, ang copyright strike, ito yung violation talaga na hinihigpitan ni YouTube. So, first, second, okay pa yun kasi maaaring magkaroon pa ng pagbabago or chances yung channel mo na mabago yung sistema ng pag-a-upload mo ng video, hindi paggamit ng video ng iba. Pero yung copyright claim, walang problema yun. Kahit napakarami mo pang copyright claim dyan, walang problema yun. Walang epekto yun sa channel mo. As long as sa'yo yung mga materials na ginagamit mo, hindi ka magkakaroon ng copyright strike and violation dito kay YouTube. Sana'y naintindihan yung mga ka-onliners. So, yun lang yung ma-share ko about sa aking experience about sa copyright strike.